Oy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. We are here at the Honda Mar 10 Ab Caloocan mga kamots. Dahil dito tayo nakahanap pinakabagong XRM 125DS or Dual Sport. So may mga nagko-comment kasi sa YouTube channel natin mga kamots na baka raw makachamba tayo ng pinakabagong Honda XRM 125 na Dual Sport. And then maisunod din daw natin sa motorcycle review natin sa ating YouTube channel. So here we are mga kamots sa Honda Mar 10 Ab Caloocan dahil tayo naka-chamba nga ng stock ng pinakabagong Honda XRM 125 na Dual Sport. So alamin natin mga kamots kung anong meron sa pinakabagong updated version na ito ng XRM. Ano nga ba ito sa mga dapat niyong pagpilian mga kamots kung gusto niyo ng mga motor na pwede sa city road or pwede rin sa off-road. Kaya naman wag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Yung pinakabagong Honda XRM 125 Dual Sport na nire-request ninyo. What we have here is the color combination of white and blue. Wow! So napakaganda. Vibrant yung kulay nitong isang to, mga mods, no? So pinaka base color niya is white and then meron siyang touch of blue at may konting red na rin, mga mods, no? So sa looks and appearance niya, so tinawag itong DS or Dual Sport kasi pwede siyang gamitin for the city drive and then pwede rin pang off-road. Ayan, so kung mapapansin niyo yung itsura niya, nakataas yung fender sa unahan, of course, para sa off-road design. Pagdating naman sa city drive, pwede rin naman tong pinakabagong Honda XRM 125 na Dual Sport. Ayan, so ito yung headlight niya, mga mas na napakaangas ng design ng bago niyang headlight. Decals na color blue, touch of red. So para siyang may sungay, no? And then nakalagay dyan is Honda. So ito po yung headlight niya. Naka-bulb type, mga kamos, so hindi pa siya naka-LED. So pagdating sa turn signals niya, so nakahiwalay pa siya. Ayan, so hindi siya naka-integrated, no? So iwasan niyo na nga lang na mabali itong turn signals niya. And then at the same time din siya, naka-bulb type din yung turn signals niya. And as I mentioned earlier, so naka-design tong motor na to for a dual sport. So pwede siyang pang off-road and pwede din pang city drive. Kapag ka sa off-road, mga kamos, so nakataas yung ano niya, yung fender niya, no? Para kagaya doon sa una natin na review na Honda CRF 150L na pinaliit yung version niya. Napakaganda ng design ng gulong niya. Naka-design siya for off-road. Isa pa sa nakakaagaw pansin dito sa XRM 125DS o Dual Sport, yung kulay ng caliper niya. Wow! So hindi siya yung typically na color black. So ginawa siyang kulay red. So sa unang tingin mo pa lang mga kamos, mapapansin mo kaagad yung caliper niya. So color red siya. And then tatak ng caliper niya is Nissin. So pagdating naman sa gilid niya, meron lang nakalagay dito na Honda. Ayan. XRM, of course. So meron touch of red dito. And then sa gilid niya nakalagay dyan is 125. Pagdating naman sa taillight niya, from the previous version naman, hindi naman binago yung pagdating sa taillight. So meron pa rin tayong aggressive taillight dito na patusok. Ayan, no? Patulis siya, no? Ayan. So ito, naka-integrated naman yung turn signals niya. Pagdating naman sa tail tide niya or tapalo din sa likuran, so mahaba din. Ayan. And then, ito yung pinaka plate holder. And then, meron siya reflector sa ilalim. And then, nakalagay dyan Honda. Dako na kagad sa sukat ng gulong niya, mga kamos, nitong Honda XRM 125 Dual Sport. So, sa unahan, meron itong 2.50 by 17. So, manipis lang yung gulong niya. I think mga nasa 3 inches lang yung lapad niya. And then, naka 17 size yung rim niya. So, hindi pa po ito naka-tubeless, mga kamos, so naka-tube type pa pala itong isang to. Pero, hindi naman issue yun pagdating sa isang motor. Ayan. So, and then, ang ginamit ni Honda para sa Honda XRM 125 Dual Sport na gulong ay MVP Star. Ayan. So, MVP Star po yan, harap at likod. And then, pagdating sa rayos niya at sa rim, so parehas naka-chrome, stainless yung rim niya tsaka yung rayos. Alright, so pagdating naman sa likuran, 2.50 by 17, parehas lang din pala ng sukat ng gulong niya, harap at likuran. So ito yung pinaka-chain niya, mga kamots. So swing arm, mga nasa 2 inches yung lapad niya, no? And then makapal-kapal din ang ginamit ni Honda. Meron siyang built-in chain guard. Bukod dun sa caliper niya na kulay pula, yung shock niya, yung pinaka-spring, ayan, so naka-color red na rin or paint finish na red na rin. Parang termo talaga, mga kamots, no? Agaw pansin talaga sa caliper pa lang, and then dinagdagan pa ng shock na kulay pula. So hindi mo na kailangan magpalit pa ng spring. So kahit sa stock pa lang naka color paint finish na siya na red.
Ayan. So ito naman yung footstep para sa pasahero, of course. Ayan, so nakakabit siya dito sa swing arm, and then alloy type din yung ginamit. And then ito naman yung center stand and then side stand ni Honda XRM 125DS. And then pagdating sa gear shifting pedal, ayan, so typically meron siyang tapakan sa likuran. Ito yung pinakamakina niya, mga kamos, and then yung head. Ayan, so visible na visible siya. Pero ang kagandahan dito kay Dual Sport na XRM 125, kung mapapansin nyo, meron siyang belly pan dito. Kumbaga protection para sa putek o sa mga bato na pwedeng tumasig dito sa head. Ayan, or sa block. Ayan, so meron siyang protection. So built-in na po yan, so hindi na natin kailangan bumili ng aftermarket. Good thing and good job kay Honda na nilagyan ni Honda yan ng protection. Kasi as I mentioned earlier, mga kamots, pwede natin itong gamitin pang off-road and then pwede rin naman pang city drive. So depende na lang talaga yan sa kung saan nyo gagamitin itong Honda XRM 125. Kaya siya tinawag ng dual sport kasi dual purpose siya. Ang ganda din ng heat guard niya, no? Yung paint finish, matte black, and then metal design po yung heat guard niya. Ayan. And then ito yung tambucho niya, so mahaba din. So simula ron hanggang dito. Ayan. So ito naman yung caliper niya sa likuran, mga kamots, naka-color, paint colored finish din na red. And then naka-disc brake din ng isang to sa likuran. Ayan. So pagdating sa grab bar niya, na maliit lang yung grab bar niya, so hindi rin naman binago ni Honda yung design. Gaya lang din sa mga previous versions ng XRM. So maliit lang yan, and then paint finish niya is gloss black. And then ito naman yung upuan niya, so medyo mahaba pero hindi naman siya ganun kaalaparan. Kahit na underbone type itong motor na to, kahit paano, meron naman siyang underseat compartment na pwede rin namang paglagyan ng mga ilang mga gamit natin, ng kapote or ano pa maliliit na bagay dyan, motorcycle gloves. So kasi malalim pa yung ano niya, yung underseat compartment niya. Ayan. And then nandito na rin yung lagayan ng baterya. So pagdating sa fuel tank capacity ng Honda XRM 125 Dual Sport, so meron itong fuel tank capacity na 3.9 liters. And then ayon kay Honda, mga kamos, ang fuel consumption ng Honda XRM 125 Dual Sport ay 65.4 kilometers per liter. So ganun kalayo yung pwede mong mabiyahe kada litro sa Honda XRM 125 Dual Sport. So 65.4 kilometers per liters po yung fuel tank capacity niya. So meron tayong susian dito, mga kamos. Ayan, so dito yung sususian para mabuksan yung underseat compartment niya. So this one is naka-digital instrument panel na siya. So unlike this sa mga previous version na naka-analog pa, ito dahil sa in-update na siya ni Honda, so ginawa na siyang full digital instrument panel, which is nandito na lahat na makikita natin: speedometer, odometer. Ayan, so I think may built-in clock pa to, and then fuel gauge, kailangan mo ba pag-gasolina, and then high beam low beam indicator, turn signals indicator, check engine indicator, and then neutral indicator. So meron siyang maliit na button dito for the select, kung ano yung gusto nyong mode na hanapin dyan sa motor na yan. Ayan, so pagdating naman sa susian niya, ayan, so ito yung ignition key niya, so hindi nga lang siya naka-shutter key. Meron tayo ditong naked handlebar, of course, na paint finish is gloss black. So naka-alloy steel din yung ginamit, and then naka-upright position dahil dito sa design niya na ito. And then pagdating naman sa mga buttons and switches, sa left side meron tayo ditong high beam low beam na button, and then turn signals left and right, and then busina. And then sa right side naman, mga kamos, nandito yung nag-iisang electric switch. So bago ko makalimutan, mga kamos, meron nga pala itong backup na kickstart. Ayan. So kagandahan kay Honda XRM 125 Dual Sport, so kapag pumali yung baterya natin, meron pa tayong backup na pang start. Design ng hand grip niya ikakaiba din, pero hindi naman siya ganun na kairitang hawakan, no? So para ka na rin minamasahe. Masarap siyang hawakan, mga kamos, no? Ganun din sa right side, sa throttle. Ang ganda ng throttle response niya, bumabalik agad. Okay. So pagdating sa bar end, ito yung bar end niya, mga kamos, so naka-alloy type na bar end, and then naka-paint finish na black. So semi-automatic nga pala itong isang to, mga kamos, so wala siyang lever dito sa left side. So meron lang dito is sa preno para sa unahan. Ibig sabihin ng semi-automatic, mga kamos, para lang itong scooter. No? Kapag umandar ka, puro tapa ka lang sa gear, and then puro piga ka lang ng throttle. Ayan.
So yan po yung looks and appearance ng pinakabagong Honda XRM 125 Dual Sport. So dako naman tayo sa iba pang engine specs at features. Meron itong pinakabagong Dual Sport na motor coming from Honda. Ang pinakabagong Honda XRM Dual Sport ay mayroong 125cc engine displacement, 4-stroke, single cylinder at naka-single overhead cam. Ito ay mayroong max power na 7.12 kW at 7,500 RPM habang ang kanyang max torque ay 9.55 Nm at 6,500 RPM. Ang kanyang compression ratio ay 9.3:1 habang ang kanyang fuel system, as I mentioned earlier, ito po ay naka-fuel injected. Ang kanya namang cooling system, ito po ay naka-air cooled. As for the starting system, as I mentioned, combine ito ng electric at kickstart. Dahil dual sports bike ang isang ito ay gumagamit ng mechanical chain drive. Para naman sa kanyang transmission system, meron itong 4-speed na naka semi-automatic clutch. Sa kanyang suspension naman, ito ay gumagamit sa harapan ng telescopic fork, habang sa likuran naman, ito ay gumagamit ng twin shock absorber. As for the braking system, as I shown to you earlier, parehas po itong equipped ng disc brake harap at likuran. Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,933mm, overall width na 817mm at overall height na 1,049mm. At meron itong seat height na 775mm habang ang kanyang ground clearance ay 145mm. Ang kabuuang bigat naman ng motor nito ay mayroong 104 kg. Yan na nga ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Honda XRM 125 Dual Sport. Kaya naman alamin na natin kung magkano ang cash basis at installment basis nito dito sa Honda Mar 10 Ave Caloocan. Alright, so dako na tayo sa cash basis and installment basis nitong pinakabagong Honda XRM 125 Dual Sport. So magkano nga ba ito dito sa Honda Mar 10 Ave Caloocan? Pagdating sa cash price niya mga kamos, meron itong 73,400 pesos. So all in na raw po yun, sabi ni Honda Mar. Kasama na dun yung LTO registration at yung motorcycle insurance. So, meron din silang binibigay na freebies mga kamos dito kapag kinuha nyo itong Honda XRM 125 Dual Sport o sa kahit anumang motor na kukunin nyo rito. So, meron silang pa-freebies na helmet and then tools and manual. So, nandun na mga kamos yung freebies niya. And then, sabi pa ni Honda, 1 year free service para sa change oil mga kamos. No? So, malaking bagay yun para hindi tayo gagastos pagka magpapa-change oil tayo. So, bibili na lang tayo ng oil. And then yung labor, libre na sa kanila kapag dito kayo magpapa-maintenance. Pagdating naman sa installment basis mga kamots, para sa Honda XRM 125 Dual Sport FI, so magda-down lang kayo ng 3,670 pesos. So all in na raw po yun mga kamots, sabi ni Honda Mar 10 Ave Caloocan. So kasama na rin daw din yung registration tsaka insurance. So pagdating naman sa monthly amortization mga kamots, ang ino-offer lang nila dito is 12 months, 24 months, saka 36 months. Sa 2 hanggang 3 taon lang. So pagdating sa 12 months mga kamots, meron tayong monthly amortization dito na 7,833 pesos. Pagdating naman sa 24 months o 2 taon, ang monthly amortization natin is 4,858 pesos. And then pagdating naman sa 3 years or 36 months, meron tayong 3,820 pesos na monthly amortization para sa Honda XRM 125 Dual Sport. So yan po yung cash basis and installment basis ng pinakabagong Honda XRM 125 Dual Sport. So sa mga nagko-comment sa ating YouTube channel, sana nabigyan ko kayo ng idea dito sa nire-request nyo i-review natin na Honda XRM 125 Dual Sport. Sa mga gustong bumisita dito sa Honda Mar, mga kamas, at makita pa yung ibang mga unit nila dito. So meron ako nakitang Hujorno rito mga kamas na nag-iisa. So paunahan na lang mga kamas, ito yung address nila. So puntahan nyo na lang mga kamos dito sa 10 Ave Caloocan. Sa mga naubusan ng ibang mga unit tulad ng ADB, Click 125, 160, Honda Giorno sa ibang branch. So bisita lang kayo dito sa Honda Mar 10 Ave Caloocan. So yun po yung address nila. So dito ko na lang tatapusin itong vlog na to mga kamos. Gusto ko pala magpasalamat kay Sir JR and then kay Sir Sumbilon na security guard dito na nag-assist sa atin para i-review ang pinakabagong Honda XRM 125 Dual Sport 2025. So pakipollow nyo na lang po sana ang ating Facebook page mga kamot at keep on subscribing sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga motorcycle reviews na inilalabas natin sa ating channel. So muli maraming salamat sa inyo mga kamot. Stay safe, ride safe always.